Hi Taurus, mid-June 2026, mid-month na po tayo ng Hunyo. Kukuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo ngayon. Of course, mensaheng gabay lamang po. Taurus, kamusta? Taurus energy. Eto na, patawarin sa boses ni Moonchild. Bahagyang tayo inuubo pa rin, pero ilalaban natin ang reading nyo ngayon. Taurus, ano kailangan pong marinig ng mga taong ito? Guidance, advice, message. Guidance po. Okay. Ito yung pinakahumalap. Medyo marami to. Ito na lang muna yung kukunin natin. The Judgment Coin. Madja-judge kayo. Judgment. Madja-judge kayo ngayon. Charis, mabilisan natin ipakita. Ayaw ni TikTok tayo ay live na live. Sa mga walang damit. Walang damit si Judgment Card. Walang damit. Sandali ha. Sandali. Add pa tayo. Taurus. Saan kayo madja-judge? Ano to? Ano tong kaliwanagan na to? Yes. Liwanag yan guys. Justice. Judgment. Justice card. Page of Swords. Any guidance para sa mga taong ito? The Sun. The Sun is still the Sun. Ayan, nag-upright na. I-upright natin. Any guidance? Knight of Pentacles. Para sa mga taong ito. Taurus energy. Kung may naririnig kayo sa paligid, patawarin. Umaga-umaga tayo. The Hermit. Major arcana ang bumabagsak. Gusto ko pang mag-add lang tayo ng mag-add muna. Ten of Cups. Home, family. Ten of Wands. 10-10. 10-10 ang rating. So, marahil kailangan ko unahin sino? Sige. Yung Judgment. Okay. The Sun. Right now kasi, Taurus, andito tayo. The Sun is currently nasa mga Gemini season tayo ngayon. Marahil kailangan kong mabanggit. And nag-highlight ngayon ng inyong mga second house of money, your income. Kung saan kayo kumikita. Second house, kung mas magiging practical po tayo, is about your worth, yung halaga mo. Ito yung natural placement mo. Actually, Taurus, you're in the second house. Second house of hard-earned income. Kung saan kayo kumikita. This is something patuloy na magmumula sa inyong pinagsisikapan, pinaghihirapan. The Knight of Pentacles ay narito. Gemini is the twins in the zodiac. Judgment card is here. Very positive naman. I-claim natin ito no may pagkaklaro kung nakikita liwanag, opportunity. Second, alam ko minsan may nababanggit lang po si Moonchild pagdating sa ilang ganapan sa astrolohiya, pero hindi na ito kailangan laliman pa. Pero maring kailangan ko lang mabanggit na sobrang kung aking i-connect lang po din sa ilang barahang bumabagsak sa inyo. I see double luck, guys. Double opportunity. Gemini season, Gemini is the twins na excite si Moonchild. Twins in the zodiac. So, maring dalawang alin. Second house is money. Money making opportunities. Kung saan kayo kumikita, dalawang offer, opportunity, dalawang project. Dalawa, double opportunity. I-claim natin yan para sa inyo. Ito lang tayo. If this resonates with you, for some of you, tayo ay general reading, hindi magiging okay. Ang ganda nga. Yes to opportunity, guys. Pero, very important ha. Medyo may ito na liwanag na eh. Si Justice card kasi si Page of Swords, both reverse. And nandito rin si The Hermit. So, if this is something major, big decision para sa inyo, big action, Taurus energy, syempre hindi tayo magpapadalos-dalos. Lalo kagaya kayo ni Moonchild, baka excited kayo. Nabubulol na-excite ako sa barahan nyo. So, kakalmahan ha. Of course, get more information, connect, communicate, hihingi ng payo. This is someone professional
Lalo kung halimbawa investment ba ito or a project na may kaugnayan sa pera, sa inyong worth. Kahit sa simpleng enerhiya nga, speaking of energy, si Mars, nasa inyong mga sign Taurus. So, ang tendency ni Mars, nag-iinit, on fire, excited. May ilang exciting opportunities, possibilities. So, may chances na maging impulsive or reckless na hindi nyo makita. Maybe kayo mga si judgment card, a reminder, okay, na paangatin nyo yung awareness, yung kaliwanagan dyan, kung ano yung kailangan gawin, anong kailangan tanggapin. I-claim na natin na merong parating na kaperahan. And sabi ko nga, double, trouble, hindi, doble. Kasi Gemini, yung new moon guys, new moon is about new beginnings, fresh starts, new beginnings, at ito po yung nagland. Nagbibigay diin sa inyong mga second house of money. So, ang ganda, money-making opportunities, mas makakapag-earn kayo or makakapag-save kayo actually. Or maybe a reminder yun, no? Try to save up if ever mag-resonate ito. Baka marami kasi yan. Baka naman. Yes, i-claim natin yan. Kung medyo nagkakaroon kayo ng struggle, paano panghahawakan ng kaperahan? Ito, connect, communicate, magtanong sa someone expert, mature, a financial advisor, kung nanaisin, huwag niyong sasarilinin. I see na mayroong ilang next chapter, pagdating sa inyong next page, new page, pagdating sa inyong finances. I-claim ba natin yan? Stay balanced lang, moderate, huwag kayong magmamadali. Consult someone guys ha. Huwag padalos-dalos sa pwedeng action. Ayun lang. Other messages, kung hindi yun mag-apply. So, ganun din, pagdating sa relationship, know your worth. Siyempre naman, mahalaga ka, may halaga ka. Maybe, merong kaliwanagan siya naangat, or why not, I feel for some, merong revelation naangat na this time, makikita nyo na yung liwanag kung sino or saan kayo maglalaan ng higit na enerhiya sa isang posisyon o relasyon man yan. Okay? Or merong tao na magbibigay liwanag sa inyo. So, love na tayo. Ang inyong mga planet ruler, si Venus, syempre pa kung love, 10 of Cups ay narito. Nasa inyong mga family sector, home. Yes, it's just entered your 4th house of home. Si Venus is the planet of love, beauty, attraction, feminine energy. So I feel the Page of Swords, the Hermit, someone mature, a guardian, your parents, especially your mother, if ever merong magandang balita, impormasyon na maaaring iparating sa inyo ang inyong mga ilaw ng tahanan. Tama ba ilaw ng tahanan? Pag nanay, di ba? Alam niya, hindi gumagana ang kape. Kulang pa sa kape, umagang-umaga. Isa-search talaga ni Moonchild. Yes. Kaliwanagan, guys. Sa ating mga nanay, if ever lang naman. Or someone feminine energy. Or pagdating sa family, tahanan, physical home, maaaring may ganda po dyan. Or nanaisin nyo since meron tayong magandang nakikita sa inyong kaperahan. As a Taurus, very generous kayo. So, maaaring meron kayong mapagbigyan or meron kayong gustong bilhin na magaganda sa inyong home, decorations, or talagang dumadaan ba kayo sa house renovation? Para saan? Sa higit na ikagaganda, ika-improve or ika-comfort ng pamilya. May ganda akong nakikita sa tahanan, lalo kung i-apply ko astrologically si Venus. Again, ang inyong mga planet ruler ay nasa inyong mga 4th house. So, ganun yung energy. Or pagdating sa inyong mga partner, yes, may, I feel na love, guys. Lalo kung medyo nagkaroon kayo ng ilang imbalances sa part na ito, nitong mga nakalipas na linggo. This time, hopefully, maybe this is a message na kailangan marinig. More quality time kasama ang mga taong mahal mo at mahalaga sa iyo. Or meron bang revelation sa part na yan kung saan mas matatanggap niyo yung justice, yung awareness, yung love. Okay? May laban naman pagdating sa love, guys.
Fourth house is about emotions din kasi your feelings. So, reversal, why not? Baka merong mag-express na ng higit na nararamdaman para sa'yo. Mas maging bukas na. Or kayo ito na magpapaangat ng enerhiya na yan para sa mas positive lang, go with the flow, happy-go-lucky yung energy ni the sun. Deserve niya yan, ang maging masaya. Ang ganda nung nakikita natin, wag lang magpapadalos-dalos sa bawat decisions, action, as I've mentioned, lalo pa kung major ganap ito sa inyong buhay. Pinag-aaralan ng mga bagay bago kayo sumuong. Okay? Sa mga bagong chapter, new page, fresh starts in life. Alam ko may hugot pa. Ito yung umangat po na guidance advice, messages para sa inyo, mid-month of June 2026, Taurus.